Hi, kumusta kayong lahat mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating mumunting channel dito sa YouTube natin. Siya nga pala mga kaibigan, pasensya na kung hindi ako nakapag-upload ng mga panibagong videos nung mga nakaraang araw. Since meron akong trabaho, kinakailangan kong tapusin na lang muna ang months na ito ng November. Nang sa ganun ay meron tayong pamasko ngayong paparating na December 25. At every first day of the week lang talaga akong available tulad nito, linggo, para makapag-explore. Salamat na lang sa ating kaibigan na pinaunlakan tayo na makapag explore dito sa kanyang site. Although since birth hindi ako nakapunta dito, ngayon lang talaga. At napag-alaman ko na meron din siyang ganito sa kanyang site. Mahilig din siya sa ganitong larangan sa pagte-treasure hunting, kaya maibahagi ko sa inyo ang tungkol dito. Pero bago muna mga kaibigan, nais ko muna kayong batiin lahat, kayong mga mahal kong subscribers at mahal kong mga masugid na tagapanood. Kamusta kayong lahat dyan, sa lahat ng nagte-treasure hunting dyan all over the Philippines, sa lahat ng OFW sa ibang bansa, saan mang panig kayo ng mundo, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan at mga ka-TLs. So ito, umpisahan na natin. Pagka ganito, meron tayong makikitang legitimate na mga marka sa malaking bato na siyang ating pinaka fulcrum point. Konting overview lang muna ha. Sa area na ito ay sabi ng kaibigan ko, dahil 6 months na silang naguhukay dito kasama ng kanyang mga tauhan na sinuhulan. At sa bidyong ito hindi ko siya na kasama dahil meron din siyang personal na nilakad. Talagang pinaunlakan lang niya na mag-vlog ako dito dahil alam niya na mahilig ako dito. At kung mapag-alaman ko daw kung saan yung tamang dig site, ay ipaalam ko sa kanya at para maobserbahan kung talaga bang mayroon talaga akong kaalaman sa ganito. Yun ang sabi niya. So, konting background nga, ang lugar na ito daw ay dating binisita na ng mga Hapon at Koreano at nais bilhin ang lupain na ito. At meron daw siyang hinire dito na magdala ng scanners at electronic devices. Meron daw yung dala na nagpunta dito ng tinatawag na locators. At nilocate niya ang kasama ng batong ito na malaki din, na mayroon talagang legitimate marker na nakaukit sa malaking bato na kanang paa, na kompleto talaga, as in from hinlalaki to hinliliit, 5 talaga yung dot. So yun ay pinaka magandang marker sana, pero hindi na natin maipakita dito dahil sa winasak na daw yung bato at sinubukang biyakin. Pero napagtanto na nasa ilalim daw yung item dahil sa paanga at meron daw nakakuha. Ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya, dahil sa mahirap lang naman din maniwala ng ganon-ganon na lang. Pero yun ang sabi niya, na niloko daw siya ng mga yun at tinidor siya. At yun ay sinabi lang din ng kanyang tauhan na na nakakita, na bumalik daw yung mga yon na may dalang mga kasama at mga 3 daw. At yun nga ay nakakuha daw ng concrete box. Pero hindi tayo maniwala kung wala naman tayo nakikita, dahil yung pinapaniwalaan natin madalas ay yung nakikita talaga natin actual. Pero alam naman natin pagka ganito, since konti lang talaga yung naniniwala sa ganitong larangan ng pagte-treasure hunting, majority sa lahat ng mga Pilipino ay hindi talaga lahat naniniwala sa mga treasure na dala ng mga sundalong Hapon noon, nung kasagsagan ng World War II or before World War II. Kaya mahirap din maniwala na merong nakakuha at ganon.
Pero iba-iba naman tayo ng pasya, kaya wala pong sapilitan ito, yung mga ganito. Sa mga bukas lang na kaisipan, ang siyang nakakaintindi sa mga bagay patungkol sa pagte-treasure hunting. Pero sa mga hindi nakakaintindi sa mga ganitong mga larangan, ay wala namang problema yan, kasi kahit nga ako sa edad kong ito, dahil bago lang din akong natuto, dahil nga meron akong kaibigang isang matandang Hapon, kaya na-share niya sa akin. Yun yung sinabi ko nung mga nakaraang video ko, kaya dito ako nagka-interest sa mga hindi naniniwala at hindi nakakaintindi o hindi nakaka-relate ng ganito, pero interesado kang manood at magtuklas. Wala namang problema yan, mga ka-TX at mga kaibigan. So ito ay ang batong ito ay kung makikita natin ay turtle back sign. Nabubulol tayo. Turtle back sign or pagong, dahil meron siyang naka-fix na maliit na bato, as in hindi naman maliit na bato, pero parang ulo lang niya kung napansin niyo kanina. At ang hinanap ko dito ay mga possible na matatamaan sa 83 grams or sa direksyon ng compass. Meron bang matatamaan ng mga surface trail marker para mag-confirm kung saan talaga yung item. Since wala naman tayong mapa, ay ginawa natin ay pag-decode at pag-remapping. So may possible na yung tinuro ko ay dyan yung dig site, dahil yung hukay ng kaibigan natin ay yung sabi niya ay wala silang nadatnan ng mga foreign object like mga palayok na basag or yung mga gamit ng mga sundalong Hapon. Kung meron man sila na kukuha ng mga bato na may mga figures like diamonds, arrow, heart, ay yung mga natural lang na formation. Kasi kapag mahuhukay tayo ng mga ganito, kapag maghuhukay tayo, kapag lalo na kapag gumawa tayo ng CR, meron talaga tayong makukuha ng mga kakaibang bato. Pero yon talaga ay natural formation lang talaga. Hindi nangangahulugan na pag may ganyan ay positive talaga. Nangangahulugan pa rin na kinakailangan nating pag-aralan ang lahat ng marker. Tulad nun, yun ay turtle back sign. Pagka sinabing turtle sa decoding ay nasa south yung item. Like frog, 'di ba? Sabi ko sa isang video ay nasa south yung item. Ganon din yung turtle. Meron tayong tinatawag na mga heavenly steam, 8 pillars of light, yung mga 12 holy beasts, na may kakaibang mga degrees, mga kakaibang mga senyales, dahil yung mga Hapon ay naniniwala sa mga zodiac sign na kahilera din sa paniniwala ng mga Chinese. Kaya ginamit nila yung mga ganyan bilang code or symbols para sa kanilang mga looted items, na sila lang din makakaintindi gamit yung mga kanji character o yung mga Roman kanji, yung mga hansha ang tawagin, yung mga kakaibang alphabet, mga sinaunang alphabet. Ngunit sa ngayon, sa modern day, sa atin ay hindi natin maintindihan yan kung wala tayong kodigo. Kaya maswerte yung mga may hawak na librito or libro na may mga legitimate na mga kahulugan ng mga bawat kanji character. Yung bang mga Japanese code na nilalaro ng mga general noon para magsilbing taytayan para madali nilang ma-retrieve. So gamit yung mga kahoy at bato, dyan sila madalas nag-uukit. Kung sa kahoy naman, madalas pinuputol, kaya sa bato sila. Pero sa ngayon, dahil sa sobrang dumami na yung mga nagte-treasure hunting, yung iba ay sinira nila yung mga bato na may marka kasi akala nila ay naandyan. Yung iba ay sinadya talagang sinira. Kaya yung mga Hapon ay nagbalik dito para mag-remarking ulit, na kung saan
ay kung nakapwesto yung deposito sa may mga niyugan, ay dyan sila sa niyog magre-remarking. Kaya madalas makita tayo ng mga pako at kabilya. Madalas hindi tinatadtad yung mga niyog. Yun ay mga panibagong remarking. It means monitored site yan. So sa rami ng mga depositong nilibing nila sa Pilipinas, ay ganun din kadami yung mga tinatawag na kanji karakter, na mas as in sobrang dami pa na malilito tayo, pero may mga kahulugan naman na magkaparehas. Kaya medyo mag-aalangan tayo kung makita tayo yung mga kanji karakter na nakaukit sa bato, ngunit hindi natin alam basahin. Pero kahit na ganun, gamit ang compass, since wala tayong mapa o original map, kailangan nating pag-aralan yung kabuuan ng lugar at yung mga coordinate marker at yung mga passageway, kasama na yun, yung mga hinati talaga o sinadyang hinati ng mga bato. So kompleto sila dito mga ka-TH na nagte-treasure hunting. Kaya believe ako sa pagte-treasure hunting na ito dahil meron silang helmet. Kaya lang ay yung paghukay daw nila ay mali. Siya na yung nagsabi, yung kaibigan natin, na mali dahil 6 months na nga silang naghukay dito. Wala naman. Pero yung nakakuha daw ng mababaw ay sa ilalim lang daw ng bato mismo. So it means ay yun ay small stash lang. Kung totoo man yun, hindi yun na engineering batalyon na naglibing, kundi yung mga individual soldiers lang. So hanggang dito lang mga ka-TH, no? At sana po ay inyong natunghayan at sana po ay magbigay aral sa inyo na hindi tayo madalas na maghukay talaga ng maghukay. Kinakailangan nating pag-aralan ang layering transition ng lupa, kung ito ba ay backfield at meron tayong makikitang mga foreign object. Kung wala, ay mag-test dig tayo sa ibang site. Kasi dito hindi sila gumamit ng compass. Yun ay lang, sa kanilang pakiramdam lang kung saan sa kanilang palagay ay naandun. Hindi sila gumamit ng compass. Kaya medyo malilito tayo kung hindi tayo gagamit ng compass. Pero kumpleto sila mga kapitsa, ganito talaga. Meron silang muton at tempering. So hanggang dito lang muna mga kapitsa, at maraming salamat sa inyong lahat. Please like, share and subscribe. Bye!